What's up mga kulisap? So this is Earn Motovlog. Welcome to my channel. And eto, na-miss ko to. Magpapagawa tayo nung nabili nating MX Carb. Second hand lang at syempre dito sa Bike Tech. Dito lang to sa Antipolo. So itong Yamaha Mio MX carburetor. Model neto is 2012 pa. So project natin to, tinawag natin tong Project Isla kasi dadalhin natin to sa Isla. So kailangan niya talaga na matinding maintenance. Lahat ng kailangan palitan is pinalitan natin. Talagang original na since dito naman sa Bike Tech is original naman yung mga parts na binibenta nila. Sure na sure yan. Dito natin napiling dalhin tong MX Carb natin, no? Kasi sanay na sanay din sila dito. Habang pinapalamig tong Mio MX natin, pinuksan niya na yung air filter. Tapos ito, makikita nyo talagang natambak to. So yun nga pala, yun din sa may-ari nung dating MX. Natambak talaga siya. So makikita nyo yung, ito yung filter. Halos binahayan na ng gagamba tsaka ng kahit anong insekto. Tapos madumi na talaga siya. Talagang palitin. Yung mga gagawin pala dito, syempre CVT muna, tapos minor tune up, and palit na rin ang coolant. Nagulat din ako dito, 125 lang siya, tapos 2012 model pa, naka-radiator na pala yung ganto. Tapos yun nga, wala kasi talaga akong idea, kasi ang una kong motor, Mio Soul Eye, yun kasi air-cooled lang yun, so wala talaga siyang radiator. Ang alam ko lang kasi talaga dati na 2012 na mga may radiator, yung Yamaha Sniper 135, yung Honda CBR 150R, yung Kawasaki Rouser 220, Kymco Super 8 na 150. Hihira lang talaga yung liquid cooled na 125 dati or mga small bike. Usually yan sa mga higher CC. Pero meron ngayon yung Click, doon talaga 125 siya na merong radiator or liquid cooled na. So sa mga hindi nakakaalam, madali lang naman siya i-explain. So air cooled, ibig sabihin kasi yan, umaasa siya sa daloy ng hangin. Saka heat sink fins para ilabas yung init ng makina. So hangin lang talaga. Sa liquid cooled na, gumagamit na ng coolant yan, tubig, yung may mga additives. Tapos umiikot siya sa loob ng makina para palimigin yung radiator. So okay siya talaga so mga long drive or mga traffic para mas less yung init ng makina natin, no? Hindi siya stress. Mas lalo dito sa Pilipinas kasi mainit dito eh. So okay na okay siya. And yun nga, mabalik tayo dito kay Isla. Ito, yung nakita nyo kaninang belt, peke nga pala yun guys. Pag bibili kayo ng mga second hand, kailangan talaga buksan or tignan. Tulad netong clutch lining. Okay naman siya manakbo, pero yun nga, peke rin yung clutch lining neto. Pero okay lang yan kasi mura naman natin nakuha yung motor na to. Ganun talaga kasi ito yung mga usually na mga pinapalitan naman agad sa motor eh. Kaya yung iba talaga nagsettle na lang din sila sa peke. Wala naman tayong issue dun sa mga fake. Basta gumagana naman yung motor nyo at okay naman manakbo. Okay lang yan guys. Wag lang yung mga parts na mapapagastos ka talaga dahil fake yung binili mo. Mas okay na yung original lalo na yung sa mga electrical, yung mga bandang makina, mas okay yun. Pero sa CVT, hindi siya recommended, no? Pero kung wala talaga is okay na yun. Isa pala sa magandang katangian netong MX Carb at saka mga MXi 125 or yung mga old models, hindi siya matakaw sa maintenance sa CVT, no? So minsan mo lang talaga siya linisin. Yun yung sabi sa atin. Pero ang downside lang nito, mahal yung mga parts, lalo na yung mga oil seal niya sa torque drive. Pero bawi ka rin kasi minsan ka na lang din naman magme-maintenance eh, di ba? Kasi nga matitibay yung mga parts. And syempre sa mga nagtatanong din dahil carburetor nga to, iniisip ng iba is malakas sa gas. Well, technically speaking naman, talagang mas malakas talaga ang carburetor kasi ang FI syempre na yan, computed na or calculated na yung mga gas na lumalabas dyan eh. Pero tong carburetor, matic, nag-i-spray talaga. Pero based on my experience, hindi naman masyado. So pinili ko din carburetor kasi nga sa probinsya to dadalhin. So gagawin lang siyang pang service, pambuhat ng mga gamit, ganun. Para makarating lang from point A to point B. Ito nga, ginalagay na yung mga goma o mga oil seal dito sa torque drive natin. Yung kompleto niyan. Mahal niyan. Tapos nilinis yung torque drive talaga, tapos nilagyan ng bagong grasa. Mapapansin nyo marami siyang kalawang, pero tinanggal yan at nilinis naman. So mapapansin nyo yung side stand, sa center stand niya, tsaka sa ibang part pa ng mga motor na to is may mga kalawang talaga. Kasi nga indication yun na natambak talaga yung motor, no? And para sa atin, wala namang issue yung mga ganong bagay aesthetically. Kasi ang pinaka okay naman sa atin is syempre, reliable yung motor. Okay siya. Yung makina, yung CVT, okay, tatagal, di ba? Kasi nga, service lang naman siya eh. So, yun. Kaya, pinabago natin or bumili tayo ng bagong mga parts talaga na pang matagalan na. Ito, ginamit na natin itong CVT cleaner. Talagang, ayan, para tanggal na tanggal siya. Kitang-kita naman. Para maging malinis na talaga. Kasi nga, minsan lang din naman siya i-open din. Ito, sa clutch lining naman, ginagamit yung steel brush na to para mawala yung makinis na part dun sa lining. Less yung dragging, di ba? Para kapit na kapit talaga siya dun sa belt. Tapos, yung iba ginagawa, liha. Pero to, okay na okay din to. Yung
steel brush na to. So halos tapos na to. Nilalagyan na lang ng grasa yung mga moving part. Dapat talaga wag masyadong marami. Ayan, nakikita nyo, tinatanggal yung mga excess na grasa. Kasi pag tumagas yun or yung mga excess na napunta sa belt, malamang yan, dudulas yung belt nyo. So kailangan talaga, saktong-sakto lang yung paglalagay ng grasa. Pinapalitan ko na rin ng oil seal dito sa part ng parang segunyel to. Kasi recommended na rin naman na siyang palitan kasi may mga konting tagas na siya. At least dito, brand new. Ganyan yung paglalagay niya. Kailangan pantay talaga siya. Hindi siya basta-basta ipupukpok sa isang side. Isa-isa lang. Fit na fit talaga. And yun nga, kung mag-DIY kayo, ayan ang gagawin nyo. Hand tight lang muna sa mga lock nut. Para iwas lost thread na rin, di ba? Itong belt natin, galing lang dito yan sa BikeTech. Brand new yan at sure na genuine parts ng Yamaha. Pinag-compare pa nga nila yung local at saka yung siyempre, yung original, talagang halatang halata siya. Lalo na kung makikita mo siya ng malapitan talaga. May SRP naman nito sa mga Yamaha talaga. Check nyo na lang, tas magtaka na lang kayo kung sobrang mura, lalo na sa mga online. Tapos nang linisin lahat, so ito binabalik na lang talaga yung mga parts. After nito, syempre, ipapa-minor tune-up na rin natin to. May nakita nga tayo ditong konting tagas lang naman. Hindi naman to may iwasan kasi nga 2012 pa tong model nito. So nilinis muna tong pinakatakip bago natin buksan. Pag open itong cover, good news naman no. Wala siyang sign na natuyuan ng langis. Mapapansin nyo yun kung makakakita kayo ng mga itim-itim dito. And ito na nga, kaya may mga tagas siya dun sa valve cover. Ayan, makikita nyo, punit talaga yung pinaka valve cover gasket or rubber dito. So naubusan sila ng stock na ito. So umorder tayo, may kakilala naman sila. Ang bilis lang, pinalalamog ko na lang din para isang bukasan na lang. And habang hinihintay natin yung parts, ito, pinalitan na rin to ng coolant. Hindi naman natin alam yung history nito kung kailan huling pinalitan yung coolant. Dinrain na dito yung coolant, lahat pinalitan na talaga. Ito, dumating na yung parts natin, makikita nyo, original din naman to. Buti marami pa ring parts na na-order ng mga ganito, no? Lalo na dito sa bandang Rizal, na madalas kang makakakita ng mga naka-MX at saka MXI. And yun, all goods na. Napalitan na lahat ng mga dapat palitan. Again, thank you very much dito sa BikeTech and thank you dito sa mekaniko natin na si Christopher or si Tope. Syempre, final testing tayo. So okay naman, mas naging smooth talaga yung takbo nito. At siguradong tatagal na yung parts kasi brand new at saka genuine parts na yung nilagay natin. Again, thank you sa BikeTech. Ito yung mga price list nila. Kung gusto nyong tignan, i-post nyo na lang. Thank you, BikeTech. Abangan nyo sa next video natin. Ipapalit naman natin yung front brake natin. Kayang-kaya tayo na itong MX, no? Lakas talaga. Alright, ride safe always mga kulisap. Bye-bye.